Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tonet. Taong 1998, Leyte. Alas 5 pa lang ng umaga, nakaabang na si Tonet sa bakuran upang makabili ng puto na araw-araw nilalako sa kanilang lugar. Dahil suki na, nakakamura at kung minsay nalilibre pa. Magmula nung kabataan, ito na ang nakasanayang almusal hanggang sa magkaroon ng anak. Yan ang gusto ko. Nakaabang na kaagad. Kung katulad mo lang ang iba kong suki, hindi na ako mapapaos kakasigaw. Ilang beses na ako nawalan ng boses eh. Hindi ko maintindihan ng iba. Kailangan pang ibuhos ang buong lakas para lang tawagin sila. Kapag hindi naman ako dadaan sa kanilang bahay, ako pa magiging masama. Ay naku talaga. Wika ng tendera ng puto kay Tonet. Tinawanan lamang niya ito. Matapos makabili, kagad siyang nagtungo sa kusina para maianda ang hapag. Gising na rin ang kanyang asawa na naghahanda na para sa pagpasok sa trabaho sa kabilang bayan. Mahal, nakarating na ba dito yung isang babae na naglalako ng puto? Grabe ang sarap nun, ibang-iba sa lasa ng suki mo. Doon yun sa pinagtatrabahuan ko eh. Sa kanya ako bumibili, kakaiba eh. Anong lasa ba? Pare-pareho lang naman ang mga puto ah. May medyo matamis, may kaunting alat. Ganyan lang naman yun ah. Hindi mahal, hindi siya maalat. Wala ring amoy ng luya. Katamtaman lang ang tamis. Basta, hindi ko mapaliwanag pero ubod ng sarap. Talaga ba? Baka mamaya may gayuma yun ha. Nawiwili ka sa kakakain. Ako, kapag ikaw tinamaan, lagot ka sa akin. Ito naman ang sama ng iniisip. Mabuting tao naman yung Ali. At saka, magaan yung pakikitungo sa amin eh. Pati nga si Amo naging suki na rin. Tapusin mo na nga lang yung pagkain mo. Ang dami mong sinasabi, umaga pa lang eh. Nandun na ang baunan mo. Ikaw na maglagay ng plastic. Tapos huwag mong kakalimutan bumili ng diaper ha. Naubusan na tayo eh. Nangangati na sa lampin si Junior eh. Pagalis ng asawa, iginugol na ni Tonet ang oras sa gawaing bahay at pag-aasikaso sa 10 buwang sanggol. Pasado alas 10 nang maging abala sa kusina. Naglulugaw para sa anak. Nasanay na sa lugaw kung kaya't ito na ang palaging pinapakain. Habang nakatutok sa niluluto, biglang umiyak ang bata. Kakaiba ang pag-iyak na parabang nasasaktan. Junior, sandali na lang ha. Malapit nang matapos to. Kapag iniwan ko baka masunog eh. Kahit anong pagpapatahan, hindi to tumigil kaya napilitan na lamang siya. Naiinto ang pagluluto para bigyan ng atensyon. Nabahala din nang makitang nanginginig. Isinayaw niya habang yakap-yakap sa bisig. Hindi naman nagtagal natigil sa pag-iyak at nakatulog. Eto namang si Junior. Gusto palaging kinakarga. Naku, hindi pwede yung ganyan ha. Wala tayong matatapos sa gawain. O siya, ibabalik na kita ha. Nasunog na yata yung lugaw eh. Dahan-dahan niyang ibinaba sa higaan ng bata. Pagkatapos ay binalikan ang naiwang gawain. Kaso nga lang, bigla na namang umiyak ang sanggol. Junior, patapusin mo naman ako. Hindi na yan maganda ha. Hindi ka naman ganyan ah. Ipinagtimpla niya ito ng gatas dahil kahit anong pagpapatahan, umiiyak na naman ito. Kinantahan, isinayaw, pero hindi pa rin matigil sa pag-iyak. Mabuti na lamang nadala ng biberon. O ibababa na kita ha. Huwag ka munang umiyak. Maglaro ka lang dyan. Marami pa akong dapat tapusin eh. Iniwanan niya ang bata. Naaliw naman ito sa mga laruan at pag-inom ng natirang gatas. Kagad niyang hinanda ang lugaw.
Sa kalagitnaan napahinto si Tonet ng may kumatok. Malakas na para bang sinisiguradong maririnig ng taong nasa loob. Sumilip muna siya sa bintana. Pagkatapos ay pinagbuksan dahil sa tingin niya ay wala namang masamang balak. Isa itong ale na may dalang basket na puno ng dahon ng saging. Nakangiti pa itong bumungad sa kanya. Magandang tanghali po. Ano pong atin? Wika ni Tonet. Napalingon ang ale sa loob ng bahay. Napatanong na rin. Bakit po? May hinahanap po ba kayo? Hindi ko po kasi kayo kilala eh. Mas mainam po na dumiretso na lang kayo sa barangay. Doon po kayo magtanong o hindi kaya magpatulong. Sige na po, dyan po ang daan oh. Doon po sa bandang dulo. Wika ni Tonet. Natakot ba kita? Pagpasensyahan mo na iha. Uhaw na kasi ko eh. Kaya hindi kagad makasagot. Tubig lang ho ba ang kailangan nyo? Naku, hindi nyo naman po sinabi. Pasok po kayo, mainit dyan sa labas oh. Upo po kayo ha, sandali lang. Kukuha ko ng maiinom. Naupo ang ale sa mesa. Marahan pang inilapag ang dalang basket. Hinubad ang takip sa ulo at saka tinignan ang sanggol na masayang naglalaro sa kuna. Natigilan ang bata. Pagtingin sa kanya ay nagsimulang umiyak. Tumatakbong lumapit si Tonet. Inabot ang baso ng tubig at saka kinarga ang anak. Ayan ka na naman Junior eh. Huwag kang iyak ng iyak, naririndi na ako ha. Wala naman dahilan, iyak ka ng iyak. Ganyan talaga ang mga bata iha. Iyakin. At kailangan ng buong atensyon ng magulang. Ilang taon na ba siya? 10 buwan pa lang po eh. Ngayon lang po yan naging iyakin. Hindi ko pa nga natatapos yung trabaho ko eh. Wika ni Tonet. Tumayo ang ale at lumapit sa kanila. Hinaplos ang ulo ng bata. Mas lalo pa itong umiyak. Ganun ba? 10 buwan pa lang pala. Akala ko 1 taon na o higit pa eh. Malaki kasi. Sa palagi ko masarap ito. Masarap pagmasdan. Wika ng ale sabay ngiti. Nagulat naman si Tonet sa sinabi nito. Kung hindi lang dinagdagan ng matanda ang kanyang sinabi ay magdududa na. At siguradong masarap ang kinakain niya. Halata naman sa katawan. Malaki at malusog na malusog. Pagpasensyahan mo na ang sinabi ko. Parang natatakot ka. Ganito lang talaga ako magsalita. Ganun po ba? Akala ko kung ano na eh. Pero lugaw at gatas lang po ang pinapakain ko dyan. Minsan prutas pero pahirapan eh. Paminsan kumakain naman siya ng saging kaso mabilis magsawa. Junior, tahan na, nakakaya kay Manang oh. Wala nang tigil yung iyak mo. May gagawin ka pa ba iha? Kung ayos lang sa'yo, ako na muna ang magbabantay kay Junior para matapos ka sa gawain mo. Wala naman na akong ilalako eh. Pauwi na rin ako, kaya tutulungan na lang kita. At isa pa, binigyan mo ko ng tubig. Napawi ang aking uhaw. Nakakaya naman po. Saka ngayon lang tayo nagkita eh. Pero parating naman na po yung asawa ko. Nako iha, huwag kang maiya. Sanay ako magbantay dahil marami na akong apo. Umabot na nga sa basta hindi ko mabilang. Mga anak ko kasi, ang dami ko maglabas ng anak. Talaga ho ba? Mabuti naman po nabantayan niyo ang lahat. Ang dami siguro nun. Nakaya naman kahit sabay-sabay. Kaso nung naglakihan, nagsisialis ang lahat na iwan ako mag-isa. Tignan mo nga naman mga bata talaga. Ewan ko kung kailan sila dadalaw. Ay Diyos ko, akin na si Junior. Magtrabaho ka na doon. Talaga po bang ayos lang sa inyo? May labahan pa akong tatapusin eh. Mga gamit lang naman ni Junior, bibilisan ko na lang po. Ibinigay ni Tonet ang bata sa ale.
Nang nasa kamay na ito ng matanda, tumahan pero kapansin-pansin ang pagtitig nito. Mapapansin sa mata ang takot, pero dahil nagmamadali siya sa paglalaba, hindi niya napansin ang reaksyon ng anak. Nasa harapan lang din niya ang Ale habang hawak ang bata. Naaliw din sa pakikipag-usap na para bang matagal na silang magkakilala. Lumipas ang oras. Natapos si Tonet ang paglalaba. Sabay na rin silang nagmeryenda dahil malapit nang mag-alas 3. Hay nako, kung pwede lang bilhin ng anak mo ay talagang bibilhin ko. Gusto ko siya. Malusog. Masarap yakapin. Yung mga naalagaan ko kasi dati, nangangayayat. Ewan ko ba sa mga yon? Kahit pakainin ng pakainin, hindi tumatapa. May ganyan po talagang mga bata, Manang. Yung kapatid ko ganyan din eh. Pero nung lumaki doon na nagsimulang tumaba. Kung sa bagay. Nga pala may puto pa ako rito. Hindi ko binibenta ang lahat, gawa ng malayo pa ang uuwian ko. Nagtitira ko baka kung sakaling magutom sa daan. Eto, kainin na lang natin dahil baka mapanis. Puto rin po pala ang nilalako nyo. Akala ko kung anong kakanin eh. Mabuti po yan, paborito ko. Araw-araw akong bumibili sa suki ko eh. Kada umaga mula pagkabata ko. Ewan ko ba, puto ang hinahanap ng bituka ko sa tuwing umaga eh. Ay, ganun ba? Kung gusto mo, dadaanan kita para matikman mo ang luto ko palagi. Kakaiba ito. Hindi katulad ng ibang puto dyan. Kumagat si Tonet. Katulad ng sinabi ng Ale, kakaiba nga ang lasa. Unang kagat matatakam kagad. Naubos niya sa 3 subuan. Ang sarap nga po ah. Ano pong sangkap nyo? Bakit ganito kasarap? Grabe, ibang-iba talaga ang puto nyo. Bakit ngayon ko lang to natikman? Nasiya ng Ale sa reaksyon ni Tonet. Kagad pang naubos ang 3. Maging ang anak ay binigyan niya ng kakaunti. Pagkatapos silang magmeryenda, nag-usap pa at ang malapit ng mag-alas 5, nagpaalam na ang Ale. Pumara ng tricycle si Tonet para masiguradong hindi na ito maglalakad. Lumipas ang ilang minuto. Bumalik ang driver at kinausap siya tungkol sa Manang. Tonet, yung pinatid mo sa akin na matanda, kilala mo ba? Hindi naman sa naninira ako ng tao, pero gusto ko lang sabihin, wag mo na siyang pabalikin dito ha. Hindi ako sigurado pero para may masama siyang balak eh. Halata naman sa pananalita, galaw at presensya. Meron din siyang dalang basket eh. Mukhang naglalako. May pinakain ba sa'yo o sa anak mo? Po, bakit niyo naman po sinasabi yan, Manong? Ang gaan nga po ng pakikitungo ni Manang sa akin eh. Kung makapag-isip naman po kayo na masama oh. Basta sundin mo na lang ang sinabi ko. Para yan sa ikabubuti mo. O siya, mauna na ako. Sa pag-alis ni Manong, dito na naglabas ng opinyon si Tonet tungkol sa sinabi nito. Hindi naman porket magkaibigan kayo ng yumao kong ama, pwede mo na akong pagsabihan ng ganyan no? Ang sama niya mag-isip sa ibang tao. Bahala ka nga dyan. Ang bait-bait ng tao sa akin eh. Ilang sandali pa dumating na ang kanyang asawa. Dumiretso ito sa anak. Ganun na lamang ang pagtataka dahil parang may mali sa bata. Namumutla na matamlay. Hindi ito tumatawa na palaging ginagawa sa tuwing uuwi siya. Mahal, may sakit ba si Junior? Parang may mali sa kanya eh. Hindi rin naman mainit. Walang lagnat. Mukhang wala namang sipon o ubo. Anong nangyari ba sa araw na to? Bakit ganyan ang anak natin? Ewan ko ba sa anak mo? Ang lakas niyang umiyak kanina eh. Mabuti na lang dumating si Manang, napatahan niya. Manang? Sinong Manang? Nagpapasok ka ng ibang tao sa bahay natin. Naku, nag-usap tayo. Yan ang bilin ko sa'yo sa bawat pag-alis. Mahal naman, baka kung sinong demonyo yung pinapasok mo dito.
Si Mahal naman kung makapagsalita parang si Manong. Kayo talaga ang bilis niyong manghusga. Ang bait kaya ng tao tapos gaganyanin niyo lang? Basta si Manang, nakalimutan kong itanong yung pangalan eh. Naglalako siya ng puto. Napadaan dito kasi humingi ng tubig. Nauhaw habang naglalakad pa uwi eh. Mabait naman siya. Huwag kang matakot. Sigurado ka ha? Pero mag-ingat ka pa rin. Lalo na't dalawa lang kayo ni Junior ang palaging naiiwan dito sa bahay. Baka mamaya, may konong nangyari sa inyo tapos nasa malayo ako. Matapos kausapin ng asawa, binalingan ng pansin ni Aldrin ang anak. Napailing na lamang siya dahil kahit anong gawin, hindi nakakasabay ang bata. Nakatingin lamang sa kanya ang matamlay na mga mata. Napapaisip na siya sa nangyari. Pagsapit ng gabi walang nagbago. Ganun pa rin ang kalagayan ng bata. Nababahala na sila dahil hindi pa rin matigil sa pag-iyak. Nanginginig. Nangingitim ang mga labi at nilalamig. Hindi makatulog ang dalawa. Kung ano-ano ang naisip gawa ng pag-aalala. Mahal, ano ba kasi yung ginawa nyo kanina? Tignan mo nga yung anak natin. Hindi ko na alam kung ano nangyayari dyan eh. Hindi naman ganyan yung kinukumbulsyon eh. Hindi rin nilalagnat. Sino ba kasi yung manang na yun? Duda na ako sa matandang yun ah. Basta napadaan lang siya nangingi ng tubig. Nag-usap kami. Tapos yun nga napatahan niya si Junior. Mabait si Manang, Mahal. Kaya hindi ko naisip na may binabalak siya eh. Hindi naman siguro mangkukulam yun o kung ano. Yan kasi, kung magtiwala ka, parang kakilala mo na ng matagal ang tao. Tignan mo ngayon, anong gagawin natin kay Junior? Maganda ka na nga lang ng damit niya. Bilisan mo. Lalabas tayo. Ipapatingin natin sa doktor. Sinunod ni Tonet ang asawa. Lumabas sila at nagpunta sa ospital ng bayan upang matignan ang bata. Pero walang doktor ng mga sandaling ito. Tanging nurse lamang ang umasikaso. Bumuti naman ang kalagayan ng sanggol makalipas ang ilang oras. Doon na lang din siya nagpaumaga upang mabantayan ng maayos ang bata. Pagsikat ng araw pinayagan na ring makauwi. Sakto naman ang sinakyang tricycle. Pagmamay-ari ng Manong na kaibigan ng yumaong ama ni Tonet. O kayo pala ang aga-aga. Ano ginawa niyo sa ospital? May problema ba sa bata? Yun na nga po Manong eh. Hindi ko maintindihan ang nangyayari sa kanya. Umiiyak, tapos parang may kakaiba eh. Wika ni Aldrin. Tinignan ni Manong ang bata. Sinuri sandali. Napailing na lamang dahil sa nalaman. Sinasabi ko na nga ba eh. Ang alin na nakausap at pinatuloy niya kahapon, isang masamang nilalang. Pinuntirya ang anak niyo kaya nagkaganyan. Balita ko, bago siya kumatok sa inyo umaaligid pa eh. Sabi ng kapitbahay niyo si Aling Marsig. Ali, yung sinabi mo mahal, yan na nga ba eh. Basta-basta ka nagpapapasok sa bahay. Hindi ibig sabihin pinakitaan ka ng kaunting kabutihan, pagkakatiwalaan mo na. Malay ko ba kung ganun siya? Pasensya naman, hindi ko talaga alam. Wika ni Tonet. Napuno ng pagsisisi ang boses. Pero Manong, paano niyo ho nasabi na ganun? Hindi niyo naman siya kilala. Hindi ko kailangang kilalanin ng isang taong katulad niya para may masabi ako. Eto, ilagay niyo sa tahanan. Kapag kumulo, ibig sabihin may aswang na nakapasok o umaaligid sa inyo. Maging maingat sana kayo. Kawawa ang bata dahil siya ang sadya. Sa tingin ko rin ay may kung ano siyang pinakain. Medyo matigas ang tiyan ng iyong anak. Eto, ipahid niyo sa puso ng 3 beses sa isang araw para matunaw at maalis ang lason at marka na nasa loob ng katawan ng bata. At ikaw naman babae, sundin mo si Aldrin para wala kayong nagiging problema. Wika ni Manong. Tinanggap ni Aldrin ang binigay niyang bote ng langis. Si Tonet sa kabilang banda.
Hindi masyadong pinaniwalaan ang narinig. Mas matimbang sa kanya ang pakikitungo ng Ali na walang mali sa kanyang paningin. Kinagabihan hindi naisip ni Aldrin na matulog. Mulat siyang nakabantay sa anak. Pasulyap-sulyap sa langis na binigay ni Manong. Si Tonet naman ay napansin ang kilos ng asawa. Huwag mo sabihing pati ikaw nadala sa sinabi ni Manong. Mahal naman, masyado kang nagpapaniwala. Walang mawawala kung maniniwala tayo. Isa pa, malaki ang tiwala ko kay Manong. Hindi lang siya ordinaryong tao. Maalam din siya sa pamamaraan kung paanong mapuksa ang kasamaan katulad ng dala ng Ali na pinapasok mo sa ating tahanan. Ayan ka na naman eh. Sabing mabuting tao si Manang. Kung masama siya, edi sana napansin ko nung una pa. Akin na nga yung bata. Magtimpla ka na lang ng gatas dun sa kusina. Nagpalit sila ng pwesto. Hawak ni Tonet ang bata. Samantalang nasa kusina naman si Aldrin. Nagpapakulo pa ng tubig dahil naubusan. Sa kabilang banda naman, dumating si Manong. Kakarating lang galing sa pamamasada. Magkapit bahay lang sila. At dahil nasa likod ng bahay nila Tonet ang kanyang tahanan, hindi nakaligtas ang Ali na nakamanman sa unahan. Minabuti pa nitong magtago sa mga kahoy, pero nakikita pa rin niya. Ilang sandali pa, narinig na ang ingay sa kabilang bahay dahil sa malakas na boses ni Aldrin. Kumulo ang langis. May aswang. Tonet, huwag mong iwalay ang bata. Hindi na rin pinalampas ni Manong ang pagkakataon na makatulog. Kumuha siya ng patalim at hinanda ang tangan para mapabilis ang paghuli at pagpaslang sa nilalang. Nakita siya ng Ali. Nagmamadali na itong tumakbo palayo, pero hindi niya tinantanan. Patuloy na sinundan hanggang sa magkaharap. Ilang sandali pa bago magsimula ang sagupan. Dumating si Aldrin. Galit na galit. Kagad idinuro ng hawak na itak ang babae. Teka, ikaw yung naglalako ng puto na kakaiba yung lasa. Sadali Manong, ano naman pong ginagawa nyo rito? Nakita nyo po ba ang aswang? Kumukulong langis sa binigay nyo. Nagtatanong ka pa kung nasa ng aswang gayong nasa harapan mo na. Yung Ali na yan, ang nilalang na nanggugulo sa buhay ng anak mo. Siya rin yung Ali na nakausap ng asawa mo nung nakaraang araw. Hindi makapaniwala si Aldrin. Mas lalo siyang nabahala dahil sa mga pagkain na nilalako nito. Sinubukan ng babae ang tumakas pero dahil mabilis si Manong, nahirapan itong makalis. Hanggang sa nag-anyo na itong aswang. Ganun na lamang ang pagkagulat ni Aldrin. Kagad lumayo dahil sa takot. Aldrin, mas mabuti kung babalikan mo na lang ang iyong mag-ina. Ako na ang bahala sa aswang na ito. Sisiguraduhin kong maililibing siya ng maayos. Tumalima si Aldrin. Nagmamadaling binalikan ng mag-ina. Kumilos na rin si Manong upang matapos na ang inkwentro. Naunang sumugod ang aswang na hindi naman niya inatrasan. Gamit ang bisa ng tangang mutya ng salsagan, dahan-dahang nalupig ang nilalang. Binilisan na rin ni Manong ang galaw upang masabayan ang kilos nito. Hindi nagtagal nasaksak sa tagiliran. Idiniin ang husto hanggang sa tumagos. Dito na nahirapan ang aswang. Hindi na nakalaban. Sandaling hininto ni Manong ang pagsaksak. Palagi tayong nagkikita sa bayan nung mga nakaraang linggo ha. Hindi lang kita nilapitan dahil wala ka pang ginagawang masama. Pero ngayon na meron na, hindi na kita hahayaang mabuhay. Buhay ng bata ang pinakailaman mo. Siguro maging ang mga taong binentahan mo ng kakanin, meron kang inilagay. Kanina napansin ko, marami ang usap-usapan tungkol sa pananakit ng tiyan. Ngayong gabi marami ang nakapila sa ospital.
Karamihan sa kanila suki mo eh. Lintik. Aminin mo, meron kang ginagawa sa mga tao. Hindi na nakasagot ang aswang. Tuluyan itong nangisay. Bumalik naman si Aldrin at saktong nailigpit na ang katawan ng aswang. Nasaan ang aswang, Manong? Umayos na po bang kalagayan ng anak ko? Hindi na siya umiiyak oh. Pero wala nang laman ang bote ng langis. Wika ni Aldrin. Naistorbo sa ginagawang pagtatambak ng lupa kung saan inililibing ang aswang. Kalmahan mo, Aldrin. Hindi ka na lang sana bumalik dito eh. Ano bang kailangan mo? Gusto ko lang humasigurado na naparusahan ng aswang. Maging ang buhay ng anak ko na wala pang 1 taon bibiktimay na. Nasaan na yun? Ako mismo ang papatay. Huwag mo nang hanapin. Nai-dispatch siya na. Nagtanda na rin yon at kailanman hindi na manggugulo sa kahit sino. Pagsabihan mo na lang din ang iyong asawa na huwag basta magpapapasok o kakausap ng kung sino. Maraming pakulo ang mga aswang. Masyado silang mapanlinlang. Naisahan nga kayo eh. Mabuti na lang. Nakita ko ang ginagawa ng aswang na yon. Wika ni Manong. Matapos ng kaganapan ay bumalik na sila sa kani-kanilang bahay. Lubos din ang pagpapasalamat ni Aldrin sa tulong ni Manong. Nangingi pa siya ng gamot dahil natatakot na may masamang mangyari gawa ng pagkain ng putong lako ng aling aswang. Binigyan naman siya. Sa kabutiang palad walang nangyari sa kanya. Pati na rin sa asawa ay naagapan. Magmula ng araw na yun, naging maingat na ang mag-asawa sa pagtanggap ng bisita. Hindi pinagbubuksan ang hindi kilala. Iniiwasang kumausap ng mga bagong muka. Hindi naman sila pinabayaan ni Manong. Nagbibigay pa rin ng langis pang proteksyon upang masigurado ang kaligtasan. Ang susunod ay isang bagsak na kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Philip. Huling gabi ng lamay, nang yumaong 3 taong gulang na anak ni Philip. Masyadong mabilis ang pangyayari. Nung una ay simpleng pananakit lang ng tiyan, hanggang sa nakita na lang ito sa sahig na wala ng buhay. Itinakbo pa ang bata sa ospital, subalit wala nang nagawa pa dahil tumigil na ang pagtibok ng puso nito. Tumigas na din at nanlamig ang buong katawan. Naging palaisipan kay Philip ang kaganapan. Tila sadya ang pagkakamatay ng bata. Ngunit meron mang pagdududa, wala naman siyang patunay sa hinala. Sasabihin ko sa iyo, sinadyang patayin ang anak mo, Philip. Wika ni Aling Pasing. Mula sa pagkatulala, nabaling ang pansin ni Philip sa matanda. Kapitbahay nila na may kaalaman patungkol sa lihim na karunungan. Teka, ano pong ibig sabihin nyo, Aling Pasing? Tanong ni Philip. Batay sa bangkay ng anak mo. Nabarang ito, Philip. Tugon ni Aling Pasing. Napaluhod na lamang sa lupa si Philip sa panlulumo. Ito ang pagdududang naglalaro sa isipan. Nangyari ito noon. Nabiktima rin ng barang ang asawa at kagad na namatay. Ngunit wala naman siyang kaalam-alam sa mga ganitong bagay, kaya hindi naisalba ang buhay ng pinakamamahal. Ngayon ay muli itong nawalan ng isa pang mahal sa buhay sa parehong dahilan. Sabi ko na nga ba, Manang bakit po ba ganon, Aling Pasing? Nangyari na ito sa asawa ko dati. Bakit naulit ngayon? Wala naman akong kaaway Muling tanong ni Philip. Maraming dahilan, Philip. Pero sa ngayon, hindi pa din ako sigurado. Pasensya na kung nahuli ako Wala man lang akong naitulog. Kakabalik ko lang galing sa probinsya ng asawa ko.
Tugon ni Aling Pasing. Napabuntong hininga na lamang si Aling Pasing habang nakatitig sa bangkay ng bata. Tinapik niya sa balikat si Philip at pagkatapos nun, nagpaalam na ito upang umuwi. Ngunit paglabas ng tahanan, may napansin siyang kakaiba. May mabigat na presensya na humahalo sa mga nakikiramay. Kaya imbis na umuwi, nanatili na lamang ito sa lugar upang magmasid. Tinignan ng matanda ang mga nakaupo sa unang hilera. Tiglilimang upuan sa kaliwa at kanan. Sa parehong inuupuan ng malapit na kamag-anak ni Philip. Sa ikalawa at ikatlong hanay naman, purong mga kabataan at ibang malalayong kamag-anak. At sa pinakahuling hanay, mangilan-ngilan na lang ang nakaupo. Mga kabarkada ni Philip at mga kaibigan ng panganay na anak na babae. Sa konklusyon ni Aling Pasing, wala roon ang nagmamay-ari ng presensyang pinaghihinalaan. Kaya muli itong naganap sa labas. May mga mesa roon at upuan. May nag-iinuman. May nagsusugal at merong nag-uusap lamang. Hanggang sa nakita niya na rin ang hinahanap. Sa madilim na bahagi ng bakuran, nakatayo ang isang tao na balot ang katawan ng makapal at mahabang damit. Maging ang mukha nito ay hindi makita, kaya mata lamang ang nasisilayan. Pinakiramdaman ito ni Aling Pasing at hindi siya nagkamali. Mabilis naman siyang napansin ng tao, kaya kagad itong naglakad papalayo. Sinundan niya ang nakita, pero hindi na naabutan pa. Sumot ito sa halaman at nawala na lang bigla. Napatingala si Aling Pasing nang kumaluskos ang itaas ng puno. Sa hindi kalayuan ay may lumipad na malaking ibon. Nagmamadaling bumalik sa bahay ni Philip si Aling Pasing para balaan ito. Pero hindi na nagkaroon ng pagkakataong makalapit dahil siksika na sa dami ng kamag-anak na nagdatingan. Ang anak na babae na lamang sana ang sasabihan, ngunit hindi niya naman ito makita. Kaya nang makauwi si Aling Pasing, pinagdasal niya na lamang ang kaligtasan ng bawat isa. Kinabukasan maagang inilibing ang bangkay ng anak. Maraming sumama sa huling hantungan nito. Naroon din si Aling Pasing maging ang babaeng nakita kagabi. Binantayan niya itong maigi. Hindi naman lumapit ang babae. Nasa unahan lang ito at nagmamasid. Gusto sana itong lapitan ni Aling Pasing, ngunit napatigil ang matanda. Pinagmasdan na lamang niya ng mabuti ang bawat kilos nito. Pagkatapos ng libing nag-uwian na ang mga tao, kasabay ng bigla ang pagkawala ng babae sa mga mata ni Aling Pasing. Aling Pasing, may hinahanap po ba kayo? Tanong ni Philip. Oo, meron eh. Mag-iingat ka. May babaeng umaaligid sa inyo. Tugon ni Aling Pasing. Nagulat si Philip sa narinig. Sandaling natigilan at pilit na pinoproseso ang mga salitang sinabi ng matanda. Bakit naman po? Ano ho bang meron? Tanong ni Philip. Dumalaw ang nambarang sa asawa't anak mo. Nandito siya kani-kanina lang, pero bigla na lang nawala. Hindi ko kilala ang babaeng yon. Hindi ko rin mamukaan dahil may takip sa muka. Hindi ako pwedeng magkamali, Philip. Ikaw ang pakay ng babaeng yon, pero ang pamilya mo ang ginagantihan. Wika ni Aling Pasing. Napabuntong hininga at kinilabutan sa narinig. Napatingin pa ito sa paligid. Nagmamadaling tinawag ang panganay na anak. Isinabay niya rin sa pag-uwi si Aling Pasing dahil marami pa siyang mga katanungan sa matanda. Pagkababa ng sasakyan, napalingon si Aling Pasing. Kagad niyang naramdaman ang presensya ng mambabarang. Nakatago ito sa mga mayayabong na puno sa unahan.
Tinignan niya ito at sinubukang paalisin gamit ang mga orasyon. Nakita naman ng matanda kung paanong umatras ang babae hanggang sa tuluyang umalis. Aling Pasing, wala na po kaming alam na makakatulong sa amin. Kayo lang ho. Ay sana ho tulungan niyo ho kami. Wika ni Philip. Basta sundin nyo lang ang bawat sasabihin ko. Ayokong maulit yung ginawa ng asawa mo noon. Tugon ni Aling Pasing. Noong asawa ni Philip ang nabarang, paalis namang papuntang probinsya si Aling Pasing dahil namatayan ito ng kamag-anak. Binilinan niya ang asawa ni Philip sa mga dapat gawin para maputol ang pambabarang na ginawa sa kanya. Pero naging pasaway ito. Hindi naniwala sa mga sinabi ng matanda hanggang sa tuluyan itong mamatay. Pangako po yan, Aling Pasing. Susundin po namin lahat ng sasabihin niyo. Wika ni Philip. Naging seryoso na ang usapan ng mga sumunod na sandali. Maging ang panganay na anak na babae ni Philip, maigpit na binalinan ni Aling Pasing. Sigurado itong siya ang susunod. Nagbigay ng 3 bagay ang matanda sa kanila bilang proteksyon sa kanilang katawan. Una, 3 piraso ng bawang. Dapat ay nakabalot ito sa isang puting tela o papel. Isisilid sa bulsa at hindi dapat mawala kahit saan man magpunta. Pangalawa, 3 dakot ng purong asin na binalot ng pulang tela o papel at saka itatago sa bulsa. Pangatlo, 3 dahon ng sariwang malunggay. Ganun pa rin ang gagawin. Babalutin ng pulang tela o papel at dadalhin man kahit saan magpunta. Iwasan ding makita ng kahit sino para hindi matalo ang bisa ng pangontra. Dinasalan ni Aling Pasing ang tahanan gamit ang 3 puting kandila habang sinasabuyan ng asin ang bawat sulok. Pagkatapos nito, binalaan ang mag-ama na mag-ingat sa bawat oras. Makakaasa po kayo, Aling Pasing. Susundin po namin lahat ng sinabi niyo. Wika ni Philip. Nang masiguradong masusunod ng dalawa ang lahat ng payo at bilin, nagpaalam na ito upang umuwi. Paglabas ng bahay, pinakikiramdaman niya ang paligid. Hinanap niya ang presensya ng babaeng nakita kanina. Nang hindi na ito maramdaman, nag-iwan siya ng 3 bawang sa pintuan at umalis na ng tahanan. Nang maiwan naman ang mag-ama sa bahay, nagsimula na ring magdasal si Philip. Ngunit talagang may katigasan ng ulo ang panganay na anak. Habang nasa altar ang ama, lumabas ito ng tahanan at natapakan ang 3 piraso ng bawang. Dinampot niya ito at walang pagdadalawang isip na tinapon. Sa paglipas ng oras, sa pagkagat ng dilim muling nagparamdam ang babae nang makitang mag-isa lang ang anak na panganay sa labas. Kagad naman itong nilapitan ng nilalang. Hindi na sa anyong tao, kung hindi sa anyong ibon. Hala, ang ganda naman ng ibon na to. Wika ng panganay na anak na si Kakay. Napalakas ang boses niya. Kaya naman naalarma si Philip at kagad lumabas para tignan ang anak. Kakay, gabi na, ang lakas pa ng boses mo, ha? Wika ni Philip. Tay, tignan mo yung ibon, oh. Ang ganda po. Tugon ni tatay. Tinignan ni Philip ang tinuturo ng anak. Kaso nga lang wala naman siyang nakikita. Pumasok ka na nga. Kung ano-ano yung nakikita mo, baka mamaya. Iba na yan eh. Wika ni Philip. Nakasimangot na pumasok ng tahanan si Kakay. Gusto pa sana niyang tumambay sa labas. Nagmamadali na lamang isinara ni Philip ang pintuan at mga bintana upang masigurado ang kaligtasan nila.
Paglipas ng ilang oras, bandang 9:00, tulog na si Philip. Gising pa si Kakay ng mga oras na yun, nalilibang sa pagbabasa ng paboritong libro. Sa kalagitnaan ng pagbabasa, napatigil ito matapos makapansin ng kakaiba. Isang anino ang nagpapabalik-balik sa labas. Nakikita ni Kakay ang anino nito. Natakot ang dalaga. Maigpit niyang hinawakan ang libro habang dahan-dahang lumalapit sa bintana at sumilip. Sa paghawi ng kurtina, bumungad ang isang babaeng balot na balot ng mahabang damit. Naghukay ito sa bakuran at naglagay ng kung ano. Pagkatapos ay dali-daling umalis. Nakahinga ng maluwag si Kakay nang wala na ito sa lugar. Ngunit hindi naman mawala sa dalaga ang kilabot. Pinagsawalang bahala niya lang ito. Inisip na baka may kinuha lang ang babae. Inalis ni Kakay ang anumang negatibo sa isipan dahil mahihirapan itong makatulog kung gugulo ito sa kanya. Itinago niya ang libro at kagad natulog ang dalaga. Pagkagising kinabukasan, nagsimula na ang kalbaryo ni Kakay. Bigla na lang namilipit sa sobrang sakit ng tiyan. Ayon pa sa dalaga, tila may kung anong hayop na humuhukay mula sa loob. Nagsusuka na rin ito ng purong tubig at sobrang init ng katawan. Tinawag pa nito ang ama, pero maaga itong umalis upang bumili ng mga pangangailangan. Naiwan siyang nagdurusa. Ilang sandali pa may kumatok sa pintuan. Pasuray-suray namang naglakad si Kakay sa pag-aakalang umuwi na ang ama. Nagulat ang dalaga sa nakita. Isang babae ang bumungad sa kanya. Hindi ito makilala dahil nakatakip ang muka. Ngunit dahil sa boses nito, napag-alaman niya ang kasarian. Iha, kumusta ka? Teka, sino po kayo? Sabihin mo sa akin, ikaw lang ba mag-isa dito? Marahang tumango si Kakay. Nagpatuloy sa pag-inda ng pananakit ng tiyan. Hindi rin niya maintindihan dahil mas lalong umiinit ang katawan. Pinagpapawisan na ito at hindi mapakali. Gulong-gulo na sa nangyayari. Masakit ba, iha? Ayos lang yan. Yan ang kabayaran sa atraso ng pamilya mo sa akin. Wika ng babae. Napatitig si Kakay dito hanggang sa bigla na lang nawalan ng malay ang dalaga. Napangiti naman ang babae at binalak pang pumasok sa tahanan. Pero napatras ito nang mapansin ang mga pangontrang sumasalubong sa kanya. Titisin pa sana ito ng babae para makuha si Kakay. Hanggang sa narinig nito ang tunog ng sasakyan, kaya nagmamadali itong umalis sa lugar. Dumating si Philip. Hindi na napatay ang makina ng kotse pagkakita sa pintuan kung saan nakahandusay ang anak. Nagmamadali itong lumapit at inalam ang kalagayan nito. Inayos niya sa higaan ang walang malay na si Kakay. Natatarantang nilagyan ng basang tuwalya ang noo para maibsan ang init ng katawan. Hindi alam ni Philip ang gagawin, kaya dali-dali itong pumunta sa tahanan ni Aling Pasing. May kalayuan ito, pero mabilis niyang narating. Sa pagkataranta, hindi ito gumamit ng kotse, tanging pagtakbo ang nagawa. Nang marating ang tahanan ni Aling Pasing, kagad niyang pinaliwanag ang kaganapan. Hindi naman nagdalawang isip na sumama ang matanda. Sinuri ni Aling Pasing ang katawan ng dalaga. Katulad ng inaasahan, kinapitan na ito ng negatibong aura. Tinignan pa ng matanda ang bulsa ng suot nitong palda. Nang hindi makita ang hinahanap, gano'n na lamang ang pagkadismaya ni Aling Pasing. Nako, naging pasaway ang anak mo, Philip. Hindi niya sinunod ang bilin ko.
Wika ni Aling Pasing. Pero paano po naging pasaway? Paulit-ulit ko siyang sinabihan na maglagay ng 3 pirasong bawang sa bulsa niya. Tugon ni Philip. Wala akong nakita kahit ano eh. Hindi niya seneryoso ang bilin ko. Wika ni Aling Pasing. Napayuko na lamang si Philip. Humingi ng tawad sa kapabayaan at pagiging pasaway ni Kakay. Pero hindi bale na. Gagawin ko na lang kung anong makakaya ko. Wika ni Aling Pasing. Gamit ang dalang lana, pinahiran niya ang noo ni Kakay sabay guhit ng krus. Ginawa niya rin ito sa magkabilang palad. Tahimik na nagdasal si Aling Pasing habang hawak ang kanang kamay ng dalaga. Makalipas ang ilang sandali, nakahinga ng maluwag si Philip at Aling Pasing nang lumakas na ang pulso ng anak. Habang inaasikaso ni Philip si Kakay sa kwarto, lumabas si Aling Pasing at nagmasid. Unang tingin pa lang, alam niya na merong mali sa lugar. Ilang segundo lang natukoy na ito ng matanda. Naglakad siya sa bakuran at nakita ang bakas ng hukay. Kinalkal niya ito gamit ng sanga ng kahoy. Tumambad ang nilamutak na papel na merong pangalan ni Kakay. Nanghiram ng posporo si Aling Pasing. Sinunog ito habang nagdarasal. Kasabay nun, tuluyang bumuti ang kalagayan ni Kakay. Nabauna ng bakuran niyo, Philip. Maging alisto kayo. Mukhang hindi titigil ang mambabarang na ito. Nais niyang pagdusahin si Kakay. Hindi natin alam kung ano talaga ang gusto niya. Maaaring may iba pa siyang pakay. Wika ni Aling Pasing. Aling Pasing, ang hirap ko malaban nang hindi natin kilala kung sino ang kalaban. Baka mayroong paraan para malaman natin kung sino siya. Tanong ni Philip. Meron, pero hindi yon magiging madali. Maghinay-hinay lang muna tayo habang inaalam ko pa ang paraan para mapasuko ang mambabarang nang hindi lumalala ang sitwasyon. Sa tingin ko, hindi lang siya simpleng mambabarang. Nararamdaman ko na isa rin siyang aswang. Wika ni Aling Pasing. Namanhid ang buong katawan ni Philip sa narinig. Nang araw na yon nagsagawa ng mabilisang orasyong pangproteksyon si Aling Pasing. Bawat kanto ng bahay ay nilagyan ng pananggalang para kahit papano mahirapang pumasok ang sumpa sa loob ng tahanan. Sinigurado niyang nasa bulsa palagi ni Kakay ang 3 piraso ng bawang. Hindi naman siya nabahala kay Philip dahil maigpit itong sumusunod sa lahat ng bilin niya. Matapos ang tungkulin, nagpaalam na si Aling Pasing sa dalawa. Pasado 7:00 ng gabi habang naghahapunan, biglang nabanggit ni Kakay ang kahina-hinalang napapansin nung nakaraang gabi, lalong-lalo na yung babae. Tay, nung nakaraang gabi may nakita akong tao sa bakuran eh. May kung ano po siyang nililibing, tapos nagmamadali po siyang umalis. Kaninang umaga naman may dumalaw na babae. May takip yung mukha niya eh, kaya hindi ko po namukaan. Pero parang magkakilala po yata kayo. Wika ni Kakay. Paano mo naman nasabi na magkakilala kami? Tanong ni Philip. Kasi nung tinanong niya ako kung masama ba yung pakiramdam ko, ang sabi niya, may atraso daw yung pamilya natin sa kanya. Tugon ni Kakay. Nabitawan ni Philip ang kubyertos. Napatitig sa anak. Wala siyang maalala na nakaaway ng kanyang pamilya. Sino naman kaya yon? Wala naman tayo nakaaway babae baka mo. Muling tanong ni Philip. Nagkipit balikat na lang si Kakay. Maging ito ay hindi niya din kilala. Ipinagpatuloy nila ang pagkain na binabagabag ang isipan.
Pagkatapos ng hapunan, dumiretso na si Kakay sa kwarto. Samantalang tumambay naman muna sa labas si Philip. Walang ibang laman ng isipan kung hindi ang kagustuhang malaman kung sino ang babaeng tinutukoy ng anak. Kung iisa lang ba ito sa sinasabi ni Aling Pasing na mambabarang. Habang nag-iisip, may napansin siyang kakaibang hubog sa itaas ng puno. Naroon ito sa harap ng bahay. May kung anong nakalambiting nilalang. Malapad ang mga pakpak. Kitang-kita ang pulang mga mata. Hindi naman masabing ibon dahil higit na mas malaki ito kung ikukumpara. Pinagmasdan niya ito sa loob ng ilang sandali. Napagtanto na isa itong aswang. Dahil sa kilabot ay dali-daling pumasok ng tahanan si Philip. Matapos maisara ang pintuan, kagad siyang sumilip sa bintana. Nanlaki ang mga mata dahil wala na ang nilalang doon sa puno. Wala man lang itong narinig na pagaspas ng pakpak o kahit anong kaluskos. Kaya labis ang pagtataka ni Philip. Sinara niya ang bintana at siniguradong hindi madaling mabuksan kung sakaling may maglakas loob na pumasok. Sa paglipas ng mga oras, naging malikot sa higaan si Philip. Hindi niya maintindihan ng sarili. Tila may kung anong humahatak sa kaluluwa para manatiling gising. Kahit anong pilit na matulog ay hindi niya magawa. Nang hindi na makayanan ang kakaibang pakiramdam, tumayo ito at nagpunta sa kusina para may masmasa ng sarili. Naghilamos ito at uminom ng tubig. Kaso nga lang wala pa ring nagbago. Naging mas malubha pa ang kalagayan. Palipat-lipat na ito ng upuan. Napapasabunot na sa buhok sa hindi malamang dahilan. Nagsimula na ring pagpawisan sa biglaang pag-init ng katawan. Nang may maalala, nagmamadali itong bumalik sa kwarto. Hinanap ang pantalon na suot niya kanina. Nagmamadaling kinuha ang papel at nilagay sa kanyang bulsa. Ilang sandali pa doon lang humupa ang kanyang karamdaman. Dahil sa nangyari na isipan ni Philip na silipin ang anak sa kabilang kwarto. Maimbing naman ang tulog ni Kakay. Tinignan niya ang bulsa nito. Laking pasasalamat nang makitang naroon pa ang pulang papel. Papalabas na sana ito para bumalik sa sariling kwarto. Nang may maaninag na anino sa dingding malapit sa kusina. Dahan-dahan siyang lumapit. Napapasilip sa maliit na siwang ng kawayang dingding. Napako ang tingin niya sa aninong nasa bakuran. Diretso itong nakatingin sa bahay at may kung anong ginagawa sa lupang kinakatayuan. Nang magkaroon ng lakas ng loob ay kumuha siya ng kaldero. Maingat na binuksan ang kabilang bintana. Malakas na hinampas sa mabatong bahagi ng lupa. Gumawa ito ng ingay. Kagad umalis ang tao sa bakuran. Kinuha ni Philip ang flashlight at inilawan ang bawat sulok na maabot ng liwanag. Wala naman siyang nakita na kahit ano. Kaya kagad niya ring pinatay ang ilaw. Pero nung sandaling mawala ang liwanag ay tila may figurang lumitaw. Muli niya itong inilawan at kagad namang nawala. Napakusot pa sa mga mata si Philip para makasigurado. Ngunit wala na ito nang tignan muli. Napailing na lang si Philip at binalik ang flashlight sa lagayan. Hindi na rin siya nag-abalang bumalik sa sariling kwarto. Naroon ito sa sala at sa upuan na lamang natulog. Pagsapit ng bandang alauna ng madaling araw, naalimpungatan sina Philip at Kakay sa ingay na nagmumula sa labas. Malalakas ang kalabog at maririnig ang pagaspas ng mga pakpak. Ilang sandali pa ay dumapo ito sa bubong at doon nagsimulang hindi mapalagay ang mag-ama. Nagmamadali itong kumuha ng patalim. Napadasal pa nang wala sa oras.
Sinubukang bugawin ni Philip kung sino man ang nasa bubong. Kung sino ka man, mas mabuting umalis ka na. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka kapag nagmatigas ka. Wika ni Philip. Kinalampag ng husto ng nilalang ang bubungan. Masakit sa tenga ang ginagawa nito. Sinubukan uli siyang itaboy ni Philip gamit ng salita at paulit-ulit na pagpalo sa lapag ng patalim. Naririnig mo to? Bagong hasa pa naman ang mga patalim ko. Kapag hindi ka pa umalis, pipira-pirasuhin ko yung katawan mo. Wika ni Philip. Nagtatapang-tapangan ito. Nakatago naman sa sulok si Kakay. Humahagulgol sa takot. Ilang sandali pa pareho silang nakahinga nang lumipad na palayo ang nilalang. Nang masiguradong wala na at hindi na nagparamdam ng mga sumunod na oras, doon lang humupa ang tensyon ng mag-ama. Kinabukasan binalak ni Philip na puntahan si Aling Pasing. Pero papalabas pa lang sana ng tahanan, kagad na niyang nakita ang nasabing matanda. Naku Aling Pasing, papunta sana ako sa inyo eh. Mabuti naman po nandito kayo. Wika ni Philip. Hindi sumagot si Aling Pasing. Nagulat ito sa mabahong amoy sa bakuran. Pinagmamasdan niya ang bawat sulok at mula sa hindi kalayuan. Sa labas ng bakod na kawayan, may bakas pa ng hukay doon, pero wala namang inilibing na kung ano. Mukhang nadala sa ginawa kong orasyon ng mambabarang, kaya hindi na nakapagbaon sa bakuran niya. Wika ni Aling Pasing. Hindi ho Aling Pasing eh. May sumugod ho dito kagabi. May aswang po sa bubong namin. Tugon ni Philip. Hindi siya nagtagumpay sa barang, kaya ginagamit niya na ang katangian sa pangaaswang. Muling wika ni Aling Pasing. Ganun na nga ho Aling Pasing. Ano po bang pwede nating gawin? Tanong ni Philip. Pumasok tayo sa bahay. Maglalagay uli ako ng proteksyon. Tugon ni Aling Pasing. Gamit ang lana na siya mismo ang gumawa. Nilagyan ng orasyon ng buong tahanan. Habang nag-iikot at nagdarasal, nakasunod naman sa likod nito si Philip na may dalang baon na nilagyan ng pampausok. Tumagal ng ilang minuto ang orasyon. Sinigurado ni Aling Pasing na bawat sulok maaabot nang sa ganon mapigilan ang pagpasok ng masamang puwersa. Aling Pasing, nabanggit pala ni Kakay na may babae daw na dumalaw dito. Hindi yan namukaan dahil may takip ang buka. Wika ni Philip. Siya din ang napapansin ko. Isang babae na balot ang katawan ng mahabang damit. Ikaw ba Philip? Wala ka bang matanda ang babae na naging kalapit mo dati? Tanong ni Aling Pasing. Napaisip si Philip. Kalaunan ay napailing. Maliban ho sa pamilya ko, wala na akong kakilala eh. Wala talaga eh. Tugon ni Philip. Hindi bale na. Nadagdagan ko na ang proteksyon ng bahay niyo. Huwag na lang muna kayong kakausap ng kahit sino. Huwag mo rin hahayaan na lumabas ng bahay si Kakay. Hindi natin alam ang banta sa labas. Wika ni Aling Pasing. Matapos magbilin kagad nagpaalam ang matanda dahil may kailangan pa itong asikasuhin sa bukirin. Ilang oras ang lumipas. May babaeng dumating. Maganda, maputi ang balat at may dalang kung ano. Pagkarating sa bakod tinawag nito si Philip. Nagtataka itong lumabas at hindi makapaniwala sa bisitang dumating. Si Vanessa, ang dating kaklase nung high school. Oh, ay kamusta ka na Vanessa?
Tanong ni Philip. Mabuti naman, Philip. Ikaw kamusta na? Hindi na ituloy ni Vanessa ang sasabihin. Oh, bakit may problema ba? Nagtaka si Philip sa biglaang pag-iba ng emosyon ni Vanessa. Kanina ay nakangiti ito, pero ngayon ay bigla na lang napapangiwi, ni hindi man lang makalapit sa kanya. Napapailing ang babae. Nawalan ito ng balanse at natumba. Ininda ang pagkahilo. Oy, ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Tanong ni Philip habang inaalalayang tumayo si Vanessa. Medyo nahihilo ko. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Nagmamadaling umalis si Vanessa. Nagtataka naman si Philip sa kilos nito. Napakamot na lamang sa ulo at ipinasok sa bahay ang dalang pasalubong na kakanin. Inihain niya ito sa mesa. Sakto namang lumabas si Kakay mula sa kwarto. Nagsalo ang mag-ama sa pagkain. Matapos nun ay bumalik na sila sa kanika nilang gawain. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagreklamo si Kakay sa kakaibang nararamdaman sa tiyan. Muli siyang namimilipit sa sakit. Napapabaluktot na lamang sa gilid ng higaan. Naparami kasi yata yung kinain mong kakanin eh. Maghinay-hinay ka lang kasi. Wika ni Philip. Hindi, tay. Parang meron pong kakaiba eh. Tugon ni Kakay. Hanggang sa sinundan pa ito ng pagsusuka. Hindi lang kakanin ang nilalabas ng sikmura. Meron ding maliit na insekto. Nagulantang silang pareho. Nataranta si Philip sa pagkuha ng ibinigay na lana ni Aling Pasing. Pinahiran niya ang tiyan at noo ng anak. Nagpatuloy sa pagsusuka si Kakay hanggang sa mailabas ang lahat ng kinain. Pagkatapos sumupa na rin ang kalagayan. Hindi makatiis si Philip, kaya dali-dali na nitong pinuntahan sa tahanan si Aling Pasing. Kakasabi ko lang sa inyo na mag-ingat. Huwag basta-basta makikipag-usap. Talagang kinain nyo pa yung binigay sa inyo. Wika ni Aling Pasing. Aling Pasing, sino ba naman kasi mag-aakala eh? Kilala ko si Vanessa, kaklase ko yun noon eh. Mabait yun. Paalaga. At saka pala kaibigan. Siya yung tipo ng tao na hindi mananakit ng kapwa. Tugon ni Philip. Anong buong pangalan niya? Vanessa. Vanessa Calampa po. Bakit Aling Pasing? Vanessa Calampa. O sige. Umuwi ka muna sa inyo at may gagawin lang ako. Pupunta ako sa inyo mamaya. Wika ni Aling Pasing. Kagad bumalik sa tahanan si Philip. Habang si Aling Pasing naman, ginawa ang ritual ng pagkilala ng mambabarang. Gamit ang kaperasong papel. Isinulat niya ang buong pangalan ni Vanessa. Sinimula ng ritual. Ilang sandali pa natumbok nito ang punot dulo ng kasamaan. Tunay ngang si Vanessa ang nasa likod ng pambabarang sa pamilya ni Philip. Magkaklase nung high school ang dalawa. Naging magkalapit. Hanggang sa nahulog ang loob ng babae at napaibig. Ngunit kabaliktaran ng nararamdaman ni Philip. Meron siyang ibang gusto. Yon ang ina ni Kakay. Sa labis na pagmamahal ni Vanessa kay Philip, sinubaybayan niya ang bawat ganap sa buhay nito. Sa paglipas ng maraming taon, hindi pa rin nawala ang nararamdaman para kay Philip. Kaya naman binarang niya ang pamilya. At ngayon, gumagawa siya ng paraan para maisunod si Kakay. Pagkatapos ng ritual, bumalik si Aling Pasing sa bahay ni Philip para tanungin ito kung ibabalik ba ang pambabarang kay Vanessa. Philip,
Si Vanessa kalampang punot dulo ng pambabarang na naganap sa pamilya mo. Ngayon, ibabalik mo ba ang sumpa sa kanya? Kung papayag ka, gagawin ko ang ritual. Wika ni Aling Pasing. Hindi naman makasagot si Philip. Nabigla ito sa nalaman at hindi lubos akalain na ang dating kaibigan pala ang dahilan ng unti-unting pagkasira at pagkawala ng mga mahal sa buhay. Hindi ito ang oras para manahimik, Philip. 2 buhay na ang kinuha ng babaeng yun sa'yo. Muling tanong ni Aling Pasing. Oo nga, Tay. Pinatay ng babaeng yung si Nanay at si Bunso. Tapos ngayon, ako naman yung ginagawa niya na masama. Kailangan niyang mawala sa mundo, Tay. Pumayag ka na. Wika ni Kakay. O sige, balik mo na. Aling Pasing, siya naman ang nauna. Kaya gaganti ako alang-alang sa pamilya ko. Tugon ni Philip. Tumango si Aling Pasing. Isinama na rin niya sa tahanan ang dalawa upang isagawa ang orasyon ng pagbabalik ng barang. Tahimik na pinagmamasdan ni Philip at Kakay si Aling Pasing. Nakasalukuyang naghahanda ng mga gamit sa ritual na gagawin. Isa-isang sinindihan ang 3 puting kandila. Inilabas ang maliit na libro na nagsasaad ng mga orasyon. Isinulat sa papel ang pangalan ni Vanessa. Sinimula ng dapat gawin. Sa kalagitnaan ng ritual, biglang namatay ang mga nakasinding kandila. Wala namang hangin na nakakapasok sa loob. Pero para bang sadya itong inihipan. Muli itong sindihan ni Aling Pasing. At sa muling pag-usal ng orasyon, namatay muli ang mga kandilang nakasindi. Maging si Philip at Kakay ay nagsimula ng kabahan. Pinakiramdaman ni Aling Pasing ang paligid. Katulad ng inaasahan, meron pa silang kasama sa tahanan. Naroon lang ito sa labas. Ilang sandali pa umeeko sa buong paligid ang mga pagaspas ng pakpak. Maririnig na rin ang langit-ngit ng bubong. Dito lang kayo, Philip. Huwag kayong aalis. Walang takot na lumabas si Aling Pasing. Bitbit ang bagong hasang itak at lana sa magkabilang kamay. Tinignan niya ang bubong at nakita. Isang aswang ang sumugod sa kanya. Mabilis ang kilos ni Aling Pasing. Nakaiwas ito sa pag-atake at nataga ang nilalang. Kahit daplis lang iyon, meron pa din itong epekto. Sa pagdistansya ng aswang, ibinuhos niya ang lana sa talim ng itak. Tinawag itong muli para makipagtuos. Lumapit naman ang aswang. Umatake pero naging maingat. Madaling naiiwasan ang mga pagtaga ni Aling Pasing. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Philip. Nababahala ito sa posibleng mangyari. Lalo pat aswang ang karap ni Aling Pasing. At isa pa, matanda na ito para mapasabak sa labanan. Hindi na nakayanan ni Philip ang sarili. Naganap ito ng patalim at tinulungan ang matanda. Philip, pumasok kayo doon sa loob. Baka kung anong mangyari sa inyo. Wika ni Aling Pasing. Sa akin may atraso si Vanessa. Aling Pasing, alam kong siya ang aswang na yan. Vanessa, alam kong ikaw yan. Hindi ko alam na ganyan ka pala kasama. Pati pamilya ko dinamay mo. Tayong dalawa dapat na magtuos. Walang pagdadalawang isip na sumugod si Philip. Pero natumba siya matapos matamaan ng pakpak ng aswang. Nagkaroon pa ito ng galos sa muka. Nagmamadali namang umatake si Aling Pasing. Sa muling pagtaga ay natamaan niya ang nilalang. Daplis lamang ito pero napaangil ang aswang.
dahil may lana na pangontra ang talim. Dumapo sa bubong ang aswang at masamang nakatitig sa dalawa. Hanggang sa bigla itong lumipad papalayo sa lugar. Ang buong akala ng dalawa ay tapos na ang laban. Pero laking gulat ng mga ito nang marinig ang sigaw ni Kakay mula sa likuran. Ibaba mo ang anak ko. Subukan mo lang talagang saktan siya. Papatay kita, Vanessa. Wika ni Philip. Naluluha na lamang si Philip habang tinitignan na nahihirapan ang anak. Hindi sila makabuelo ni Aling Pasing dahil maaaring masaktan si Kakay. Umaagos na ang dugo sa mga balikat ni Kakay kung saan nakabaon ang matulis na kuko ng aswang. Muling kumuha si Aling Pasing ng lana at ibinigay kay Philip. Sige, Philip. Gamitin mo yan. Hinayaan niyang si Philip na agawin ang atensyon ng aswang. Nagmamadali naman itong bumalik sa pwesto kanina upang ituloy ang ritual ng pagbalik ng barang. Matapos masindihan ng mga kandila, sinimulan niya ang ritual. Makalipas ang ilang sandali, nasa kalagitnaan na si Aling Pasing. Kaunti na lang at matatapos na. Subalit naudlot nang sapilitang pumasok sa bintana ang aswang. Tumilapon pa ang matanda sa dingding dahil sa paghampas ng pakpak ng nilalang. Nagtamo siya ng pinsala sa binti. Napayaw ang aswang nang mataga ito ni Philip sa likuran. Umuusok ang likuran nito dahil sa binuhos ni Philip na lana. Hindi naman makabalik sa pagsasagawa ng ritual si Aling Pasing dahil patuloy siyang pinipigilan ng aswang. Hindi naman tumigil sa pagtaga si Philip at dahil sa daming natamong pinsala ng nilalang, kaagad siyang umalis doon sa lugar. Kinabukasan, paglabas ng tahanan ni Philip, napansin niya ang iilang bakas ng hukay sa bakuran. Sa bilang niya ay halos umabot sa 5. Kaagad siyang pumunta sa bahay ni Aling Pasing at sinabi ang nakita. Talagang grabe ang pagmamahal sa'yo ah. Gagawin ng lahat. Makuha lang ang gusto niya. Kung sa bagay, wala naman silang kaluluwa para makaramdam ng awa sa mga tao. Ang mahalaga para sa kanila, maging maligaya. Wika ni Aling Pasing. Ano na ho ang gagawin natin, Aling Pasing? Ayoko naman humantong sa puntong mawala si Kakay. O ako mamatay ako. Tanong ni Philip. Huwag kang mag-alala. Mamayang gabi, tatapusin na natin to. Kapag nagtagumpay tayo, wala nang magiging problema. Tugon ni Aling Pasing. Napanatag naman si Philip matapos ang ilang oras. Sumapit na ang gabi. Nagsimula na namang manakit ang katawan ni Kakay. Napapabaluktot ito sa sulok habang iniipit ang tiyan. Ayon sa kanya, may gumagalaw sa loob at sobrang sakit nito. Paulit-ulit din niyang hinahampas ang kanang tenga. Hindi nagtagal, may lumabas na patay na insekto. Nagsusuka na ito ng purong tubig na may halong mga langaw. Sa bawat pagsuka, nanginginig ng husto si Kakay. Nahirapang ilabas ang laman ng sikmura. Kagad naman itong inasikaso ni Aling Pasing. Inuna muna ang pag-asikaso sa dalaga bago nasimulan ang pagbabalik ng barang. Si Aling Pasing na lamang ang mag-isang gumawa. Hindi na isinama sa silid si Philip para maasikaso ang anak na nahihirapan. Namumutla na si Kakay. Hinang-hina na ang buong katawan. Binuklat ni Aling Pasing ang libro ng orasyon habang hawak sa kabilang kamay ang papel na pinagsulatan ng pangalan ni Vanessa. Sinimulan niya na ang pag-usal ng dasal. Bawat kataga, mariin ang pagkakabigkas.
Siniguradong bawat pasakit na pinagdusahan ng pamilya ni Philip, malinaw na maibabalik sa mambabarang. Habang nagriritual, maririnig ang pagaspas ng mga pakpak. Ipinagpatuloy ni Aling Pasing ang ritual. Hindi alintana ang banta ng aswang. Habang si Philip naman ang humarap sa nilalang. Kahit walang sapat na kaalaman sa pakikipaglaban, sumugal pa rin ito. Gamit ang lana na ibinigay ni Aling Pasing, ito ang ginamit niya para pakalmahin ang anak. Ibinuhos sa talim ng itak at hinamon ang nilalang. Halika dito, demonyo ka. Kung sa tingin mo, papayag ako magtagumpay ka sa binabalak mo sa anak ko. Nagkakamali ka. Magkakamatayan muna tayo. Halika dito. Bumaba ka. Huwag kang lipad ng lipad. Wika ni Philip. Bumaba ang aswang. Unti-unting nagbalik sa anyong tao. Bumungad ang halos hubot-hubad na si Vanessa. Kaagad na nagmakaawa kay Philip. Nagawa ko lang naman yun para sa'yo. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba nararamdaman? Wika ni Vanessa. Pasensya na. Dahil sa ginawa mo, mas pinalala mo ang sitwasyon. Tugon ni Philip. Kung ganon, mas mabuting pareho tayo magdusa. Uubusin ko lahat ng lahi mo. Subukan mo. Sinasabi ko sa'yo, pipira-pirasoy kita. Bakit kasi hindi ka nalang makinig sa akin? Talikuran mong pamilya mo. Sumama ka sa akin. Pangako, hindi ko papatayin ang huling anak mo. Manahimik kang demonyo ka. Hindi ko kayang sumama sa isang maligno. Tugon ni Philip. Tinaga niya si Vanessa. Subalit nakaiwas ang babae. Kagad nag-anyong aswang at lumipad. Gumawa si Philip ng paraan para masabayan ng aswang. Umakyat ito sa bubong at pilit itong hinabol. Kaso nga lang tinamaan siya ng pakpak ng nilalang. Bumagsak sa lupa si Philip. Tumama ang likuran sa bato. Sa kabilang banda, nang makita ni Kakay ang sitwasyon ng ama, kinuha niya ang mga boteng nakailera sa altar. Inantay niyang muling lumapit ang aswang kay Philip at dali-dali niyang isinaboy ang likido. Napadaing ang nilalang at nangingisay na lumayo. Tinulungan niya ang ama at inakay papasok ng tahanan, subalit hindi sila nakapasok dahil humarang ang nilalang. Binangga sila at natumba pareho. Kagad namang nagpaharang si Philip ng umatake. Salip na kay Kakay tumama. Si Philip ang nakalmot sa braso at kamay. Napaluha na lamang si Kakay. Kinuha niya ang bote ng lana. Walang pagdadalawang isip na hinampas sa mukha ng nilalang. Nabasag ito at kumalat sa katawan ng lana. Napakalakas ng angin ng aswang. Nangingisay at nagwawala. Lumabas na rin si Aling Pasing. Sa puntong iyon matagumpay niyang natapos ang ritual ng pagbalik-barang. Nang makita ang kaganapan sa labas, dinampot niya ang itak at siya mismo ang sumaksak sa aswang. Hindi na nakaligtas ang nilalang. Paulit-ulit siyang hinampas ni Aling Pasing. Sa galit pa ni Philip, halos tadtarin niya ito ng pinong-pino. Hindi na nakakalaban ang aswang. Ayon kay Aling Pasing, tuluyan ng umepekto ang pagbabalik niya ng barang, kaya nawala na ng lakas si Vanessa. Matapos ng lahat ng kaganapan, kagad nilang sinunog ang bangkay upang walang makakitang ibang tao. Kahit patay na si Vanessa at tapos na ang panggugulo nito, hindi pa rin niya maiwasang kabahan at mangamba. Nadala siya sa nangyari, kaya hindi mabura-bura ang takot sa isipan.
Kinabukasan bumalik na ang mag-ama sa tahanan. Sumama si Aling Pasing para suriin muli ang paligid. Katulad ng binanggit ni Philip, may mga hukay nga sa bakuran. Puro pangalan ni Kakay ang nakasulat sa mga papel. Isa-isa itong kinuha ni Aling Pasing at sinunog habang dinadasala ng orasyon. Pagkatapos nun, nagsagawa muli ng orasyon para sa pangkalahatang proteksyon ng mag-ama. Hindi nagpakampante si Aling Pasing, kaya nagpa siya itong mas lalong pagtibayin ang kanilang dungan. Tinuruan niya rin si Philip ng mga nararapat gawin sa oras ng pangangailangan. Binigyan niya ng kaunting kaalaman sa kulam, barang, maging pangontra sa mga aswang. Buong puso naman itong tinanggap ni Philip. Kahit wala na nang gagambala sa inyo, hindi pa rin kayo pwedeng magpakampante. Lahat ng itinuro ko, huwag kakalimutan. Lahat ng pangontra, huwag iaalis sa katawan. Hindi natin alam kung merong kapamilya ang Vanessa na yan. Maaaring patay man siya, pero mga kamag-anak niya, pwedeng-pwede kayong bawian. Wika ni Aling Pasing. Tatandaan po namin yan, Aling Pasing. Maraming salamat po sa tulong niyo. Walang anuman, Philip. Tayo-tayo lang din naman ang magtutulungan. Basta, kapag nasa oras ng kapamakan, gawin niyo ang itinuro ko o hindi kaya tawagin niyo ako. Sa paglipas ng mga araw, naging payapa na ang buhay ni Philip at Kakay. Wala nang kahit anong senyales ng barang. Nakakakain, nakakakilos, at nakakagalaw na ng maayos si Kakay. Paunti-unting nabubura ang pangamba at takot sa puso't isipan. Hindi na gaanong nag-iisip sa mga posibleng mangyari sa oras na lalabas. Wala na ring banta sa gabi. Naging payapa na ang pagtulog nang walang gumugulo sa isipan. Pero kahit ganun, hindi pa rin nagpakampante si Philip. Oras-oras siyang alisto at sa bawat taong dumaraan sa harapan ng tahanan, tinatandaan niya ang muka, ang kilos, at kapag may kahinahinala, nagmamadali niyang kinukuha ang lana. Minsan pa nga itong napagkakamalang baliw ng kapitbahay. Sa loob-loob niya, walang mali dahil nag-iingat lamang siya. Nakasanay na ni Philip ang ganong gawain. Saan man magpunta, palaging may lamang proteksyon ng bulsa. Maging ang bawat sulok ng kotse ay nalagyan din. Hindi siya basta nakikipagsalamuha. Dumidistansya kapag merong nararamdamang kakaiba. Bantay sarado ang anak na si Kakay. Hatid sundo sa eskwela. Kilala ang bawat kaklase na kakilala nito. Wala namang reklamo si Kakay dahil naiintindihan niya ang kilos ng ama. Sa paglipas pa ng panahon, nakagawian nila Philip at Kakay ang ibayong pag-iingat. Palaging may lamang proteksyon ang bawat bulsa at hindi kailanman kinalimutan ang bilin at paalala ni Aling Pasing. Opinyon para sa kwento natin ngayon, mga kabayan. Ako, para sa akin, buti na lang nandyan si Aling Pasing para tulungan yung pamilya ni Philip. Pero mapapansin din natin sa kwento na sa palagay ko hindi ganong kalalim yung kaalaman ni Aling Pasing patungkol sa lihim na karunungan. Kasi kung mapapansin nyo, ilang beses silang nagkaroon ng inkwentro doon sa nilalang. Doon kay Vanessa, umabot pa sa punto na yung lanang gamit, nataga na nga yung nilalang. Alam naman natin sa iba pa nating mga kwento na sa oras na tamaan ng aswang ng anumang gamit na nagmula sa mataas na uri ng albularyo, manggagamot, hindi na maghihilom yung sugat nun. Tuluyan ng mamamatay yung aswang. Dito sa punto natin, ilang beses nilang nasaktan yung aswang, ilang beses nilang nasugatan,
Pero hindi kaagad namatay. Umabot pa sa punto na sila pa yung kamuntikan mamatay. Sa dulo din ng kwento, matagal bago na ibalik ni Aling Pasing yung ritual ng pambabarang. Kasi kung mataas na uri siya ng manggagamot, kung mambabarang man yung kalaban, pwede niya nang pasapiin yun sa katawan ng biktima eh. Pero hindi nagawa ni Aling Pasing. Kumaga parang wala siyang kakayahan para gawin yun. Ang tanging nagagawa niya lang ay maglagay ng pangontra sa tahanan ng biktima. Sorry kung may marinig kayong tahol ng aso kasi ang ingay na ng aso eh. Ingay ng aso namin dito. Pero yun, paulit-ulit lang siya naglalagay ng depensa. Ang ibig sabihin yung mga nauna niyang nalagay hindi nagiging sapat para maprotektahan yung mag-ama. Pero kahit ganun mga kabayan, ang pinakamaganda dito, nagtagumpay pa rin sila sa dulo. Kumaga si Aling Pasing pa rin yung naging susi para tuluyang matapos yung panggagambala ng aswang. Pero sa kwenta natin, grabe talaga yung nagagawa ng pagmamahal. Sipin nyo, mula pa high school, meron na siyang gusto kay Philip. Binantayan niya yung buhay ng pamilya hanggang sa umabot sa punto hindi niya matanggap na hindi siya yung pinili nitong Philip. Ito si Philip din, ang pogi no? Talagang may nagmahal sa kanya kaso nga lang umabot sa punto. Pinatay yung anak, pinatay yung asawa, na ang tanging gusto lang naman, sumama si Philip sa kanya. Pero kayo ba mga kabayan, kung sakaling ganon ang maganap, kung sakaling malaman nyo na yung pumatay sa sarili mong anak, yung pumatay sa asawa mo, gusto kanyang makasama dahil sa pagmamahal, tatanggapin nyo ba? Kung ako yung tatanungin, hindi ko kaya yon. Kasi araw-araw papasok sa isipan ko na siya yung pumatay sa mga mahal ko sa buhay.